dapat ganyan, no? Na? Bagyo na yata ito. MacArthur Highway na yan. Bagyo na yun. MacArthur Highway. Bagyo na ito. Ito pa Baguio siguro, no? Gasolina. 42.
Philippine flag. Ang galing ng AJ. Di ba yan yan? Oo. Internal BIR. Urdaneta. Yan nga. Dapat dito. Park ka. Ano pa park naman ang tanong? Mabasa na hindi ko. Ha? Kaya dyan, yan, pwede dyan. Exit. Ano? Dito? Yan. Hmm. Ganyan, ganyan, ganyan. Yan na nagpasan yan, ganyan. Ganyan ka dyan, ganyan. Ganyan, 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 ganyan. Ganyan, ganyan. May kanal. Ganyan. Pwede ka dito. Ganda ng ano na. Building nila. Talagang biyaya. Ganyan, ganyan. Yan. Ganyan, ganyan. Yan, tama naman. Dito na lang tayo. Akin na ulit yung ano. Ito yung wallet ko. Hello mga katropa. Ito po si Jokas. At nandito tayo ngayon. Nandito pa rin tayo sa ano to? BIR. Dito sa Urdaneta. Ayan, papuntang Manila dyan. Imagine mga katropa, kanina pa. Mga 10:30 yata kami dumating dito or 11. Hanggang ngayon nandito pa rin kami. Magbabayad lang kami ng capital gains. Ang gulong proseso rito sa pamahalaan natin na to. Masyadong mabagal. Tingnan nyo, ilang oras na. Magbabayad ka lang ng capital gains ha. At alam nyo ba, yung capital gains, napakataas. Grabe. So, lumalabas na parang tayo, mga Pinoy, wala pala tayong property talaga rito sa Pilipinas. Dahil, pag nagbenta ka, 6% ang mapupunta sa kanila, sa gobyerno. Samantalang sa Amerika, hindi naman ganito. Nagulat nga yung isang kasama ko dito sa nakabase sa Amerika. Nagbenta siya ng kondo, wala namang ano, taxable ang mga ano doon. Pero dito sa atin, bakit ganito? Ang laki-laki ng tax. Bakit naghihirap pa rin tayo? Wala ka maasahan sa na ayuda. Gaya ko, ako senior citizen ha. Wala pa rin akong ano, yung nagdaan ng mga pandemic na yan, may 5 duling. Pati yung SS ko nakaano pa yan ha. Since October pa ako nag-file dyan sa SSS ng retirement ko. Hanggang ngayon magwa 1 year na. Ayun. Wala pa rin nangyayari. Ito talaga mga ano natin, mga ang conclusion ko, ito mga ano ng sangay ng gobyerno natin. Ano ba mga pinaggagawa nito? Mga korap. Lalo na nung mga nakaraang administrasyon. Wala kang mapili. O kita nyo ngayon, pati PhilHealth, diba? Meron din pala mga tinatago yan. So, SS, ganyan din yan. Parehas din. Palagay ko ang ano yan. Puro corruption. Puro corrupt ang mga nakaupo yan. Eto, dahil dito. Biro mo, ang laki-laki ng ano pala.
ng tax natin dyan. Pag nagbenta ka, parang lumalabas tuloy, wala kang pag-aari dito. Yung mga pinag-ipuan mo, at pag tumanda ka na, kung wala kang maipambabayad sa amilyar mo, ang mangyayari, mapupunta sa gobyerno. Bakit ganon? Kaya ka nga bumili ng property, di ba? Para pagtanda mo, meron kang titiran, meron kang lupain, di ba? Pero lumalabas sa patakaran ng ano natin, sa taxation natin, grabe, lumalabas na wala tayong mga property talaga rito sa Pilipinas na pag-aari natin, matatawag natin pag-aari natin, di ba? Ang ano ko lang, saan mapupunta yung mga tax na yan? Bakit hanggang ngayon ang laki ng utang natin? O di ba? So siguro dapat baguhin na yung sistema na yan. Kawawa yung mga mahihirap talaga. Tapos ang ABS-CBN hindi magbabayad ng tamang tax. Ano ba yan? Kawawa naman yung mga dapat fair. Eto, sample lang to. Talagang mahirap sa mga hindi nakakaintindi, hindi nagbabayad ng tax. Sana matauhan kayo at paalaman nyo kung paano ang pagbabayad ng tax ng mga maliliit na tao. Kailangan siguro maranasan nyo itong ganito at malaman nyo. Dapat maging fair din tayo sa mga buwis na yan. Kung ang maliliit na tao nagbabayad ng tamang buwis at nagpapakahirap ganun din dapat sa mga malalaki na kumpanya, malalaking establishmento. Dapat talaga magbayad sila ng nararapat na tax. Kailangan fair tayong lahat, hindi lang ang mahihirap. Huwag daanin sa lakas, sa yaman. So ayan, share ko lang sa inyo kung paano magbayad ng capital gains tax. Napakataas ng tax dito sa atin, grabe. Ay yung pinagbenta mo para sa kanila rin maiuwi. Diyos ko, mamamia talaga rito sa bansa natin. Oo, pahirap sa maliliit na tao. Ang yumayaman yung nasa gobyerno, yung mga nakaupo sa pwesto na mga ewan ko, yan ang mga nagyayamanan. Yung mga mayayaman lalo pang yumayaman. So sample lang to mga katropa. Sige po, hanggang dito na lang at sana ito sa mga hindi nakakalam, nakapagbigay ako ng karagdagang kaalaman sa kanila ukol dito sa pagbabayad ng ukol dito sa mga tax dito sa atin. Maraming salamat mga katropa.